So, pwede palang makautang ulit sa G-loan kahit po meron na po tayong existing na loan. So, paano nga ba ito nangyari? So, ikukwento ko lang po ng mabilisan. Noong June 24 po, ay binigyan lang po ako ng 4,000 na pwedeng ma-loan sa GCash. So, nag-loan ako ng 4,000 noong June 24. Then, hindi ko po akalain na bigla siyang tumaas. Kasi po, ang nangyari po kasi nito, nung umuwi ako ng Mindanao, nagpadala yung aking asawa mula dito sa Batangas ng siguro na umabot ng mga 100,000 kaya nag-exceed yung limit ng account ko. Ngayon, siguro na-detect ni GCash na malaki yung pumasok na pera kaya bigla siyang tumaas yung aking pwedeng ma-loan dito sa G-loan, no? So, dito, paano natin to? So, papakita ko sa inyo na pwede tayo mag-apply ulit ng loan. So, gawin natin to. So, get another loan tayo, no? So, check natin kung makakautang nga ba ulit. So, dito mga detalye. So, dito, try natin na umutang ng 5,000. So, pwede rin 21,000 para maging 25,000 po. Since baka hindi natin kayanin, so try natin yung 5,000. So, ayan. So, dito, select your loan purpose na lang. Halimbawa dito, business expense, ganyan. Then, ito na siya. Get this loan na siya diretso. Okay, so sa 5,000 na utangin mo, ang makukuha mo na lang, marireceive mo na lang ay 4,850. No, kasi parang meron siyang processing fee na 150,000. 150. So, ganun lang po kadali guys. So, paano para patasin yung ating G-loan? Laging gamitin ang ating GCash account. Laging gamitin sa pagbayad ng mga online purchases, pagbayad ng mga kurente, ganun. So, ganun lang po kung paano po patasin.